So ayun mga kapatid, ah, start mga kapatid. Last Sunday mga kapatid, Pastor June Haboya preached to us mga kapatid. Bakit ang preached to us mga kapatid last Sunday, ang sabi rito mga kapatid. Ah, your availability is the platform for God to show His glory mga kapatid. And yung topic natin ngayon mga kapatid, parang may connection sa topic ni Pastor June last Sunday mga kapatid. So I will be continuing topic of Pastor June mga kapatid. However, with the new theme mga kapatid, offering. So, as I finish this lesson mga kapatid, I hope marami kayong offering sa akin. Joke lang. Wala po akong offering dito mga kapatid. Wala po akong offering. So, ayun mga kapatid, this year mga kapatid, our overall theme is loving people. Alam naman natin na ang vision natin dito sa church, loving God, loving people. So, kinuha natin yung loving people as our main theme for this year. And last January, we had the theme love. And this month, offering, March, victory, influence, pureness, gratitude, prudence, empathy, oath, prosperity, limitless, and pure mga kapatid. So, kailangan ma-familiarize na tayo mga kapatid sa magiging theme and topics natin for this year. Dahil, huwag natin kakalimutan yung mga message na or ng mga patayuri. Dahil, I promise yung mga kapatid, sobrang importante nito mga kapatid para transform yung buhay natin. Dahil, hindi natin isa sa puso mga kapatid yung mga naririnig natin dito mga kapatid. Baliwala lang din po ang ating pagsasama mga kapatid. Amen po ba? Kaya ay hiling ko po ang inyong atensyon, tenga, ang inyong puso, ang inyong isip ngayon mga kapatid. Mamaya nyo na i-7 yung mga kapatid. Kapatid, please let us listen to the word of God today. Today we will be talking about offering mga. What does the Bible say? But before we start, I ask, You, Lord Jesus. Kailangan pag bawat isa. Panginoon, langisan mo pag magiging na, Panginoon. Kalain mo, Panginoon. Ay maging kasan pag Diyos, Panginoon. Ito ay ilaw, Panginoon. At salamat o sa mga palang amin. Salamat minsan. Tawag mo, Panginoon, bawat isa. Aming samot dalangin sa ngalan ng God in Jesus. praise God mga kapatid, maaari na po tayong makaupo mga. So before I start before I begin the introduction mga, magkakaroon ako ng introduction sa introduction mga. Now mga kapatid, back when I was a child mga kapatid, pangarap ko talaga maging pastor mga kapatid. Pangarap kong go sa pulpit mga kapatid. Yung electric fan namin dati mga kapatid sa bahay, doon ako nagpipreach mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tapos yung electric fan mga kapatid, kaganon yun dati mga kapatid. Ganun ako dati nung bata ko mga kapatid, dahil I was so inspired by Pastor Ray. I was so inspired by Pastor Someday mga kapatid. Tayo pinalad. Naligaw tayo ng landas mga kapatid. Ayun mga kapatid, this man mga kapatid inspired me to be pastor. Pero kung hindi pastor mga kapatid, at of the word. Mga kapatid, when he died mga 2010, I was broken that time.
it felt like parang nawalan ako ng best friend, mga kapatid. Ay, turing ko si Pastor Ray dati na best friend ko, mga kapatid. Alam ng mga kapatiran niyan, mga kapatid, kung gaano ako nagagalit sa kanya every time na ako yung una niya bagin kapag magbabible. Memory verse, mga kapatid. Pag overnight, mga kapatid, aaminin ko, mga kapatid, tanong namatay si Pastor Ray, parang doon ako naging pasaway, mga kapatid. Lord, bakit? Ah, mga kapatid, lost it. And honor Pastor Ray, mga kapatid. Without him, there is no sanctuary of praise. Believe that, mga kapatid. So, isa po siya sa mga tinitingala kong pastor sa ko, mga kapatid. The next one, mga kapatid, si Brother John Sabiniano. Sino nakakaalala kay Brother John? Grabe, I love the depth of his teachings, mga kapatid. Sa preacher, mga kapatid. Sobrang lawak ng wisdom niya kapag nagtuturo about Bible, mga kapatid. May maraming alam dito sa Bible, mga kapatid. Brother John. Actually, nakatampo ko kay Brother John nung iniwan niya ako. Pag sumalo ng responsibility ng mga kapatid kaya Brother John, sana bumalik. Brother John, mga kapatid, na nais kong karoon ng wisdom, meron siya. Next one, mga kapatid, Brother Rico, mga kapatid. Mga kapatid, a great man of God, mga kapatid. Hindi ko nga ma-imagine, mga kapatid, na student ko siya sa Unlocking the Bible. Student, mas matanda siya sa akin, kaya kapag nagtuturo ako sa kanya, mga kapatid, nahihiya ako. Kasi, bakit ko tuturuan to? Ay, mas marami pang alam to sa akin. And I love the way Brother Rico preach the Word of God, mga kapatid. Kapag siya ang nagtuturo dito, mga kapatid, na-enjoy ko dahil alam kong it is based on his experience. It's based on his relationship with God, mga kapatid. Gaano kalalim siya sa ating Panginoon, mga kapatid. I so love when Brother Rico preached the Word of God, mga kapatid. Actually, mga kapatid, pipilit ko siyang gayahin sa D-class, mga kapatid. Kasi alam ko lumayo siya sa notes, di ba, Brother Rico? Hindi siya nag-base sa notes, mga kapatid, kapag nagtuturo sa class. I-base siya sa family. Pinipilit ko siyang gayahin, mga kapatid. Sabi ko, kapag nagturo ako ng Brother Rico, ang smooth, and makikita mo yung experience, yung knowledge, yung mga kapatid, may impart siya sa atin, mga kapatid. Ako, ano may impart ko sa inyo? Wala akong experience. So, mga kapatid, Brother Rico. And also, mga kapatid, though he is not part of family, mga kapatid, pero para na rin siyang parte, kapatid, I love Pastor Josim. Lahat ng preaching Pastor Josim, ko. Tanungin niyo ako ngayon. Joke lang. Mga kapatid, when Pastor Josim preached to us, mga kapatid, para siyang kambal ni Pastor John, mga kapatid. Mga kapatid, kasi parang kilala niya tayo, mga kapatid, kahit hindi niya tayo nakakasama. And alam niya kung ano yung pangangailangan ng church natin, kung ano yung nakailangan ng church. Naalala ko anniversary natin dati, mga kapatid, ang title niya, Sanctuary of Praise, mga kapatid. Diba? Tapos meron pa yung part 2. Meron pang part 3. Naalala niyo yun? Diba, naalala ko yun. Pastor Josim, baka naman. And mga kapatid, of course, there is no other better than our pastor. If you have any other pastor na mas gusto kaysa kay Pastor John, mga kapatid, wag na kayo dito seryoso ako. Kung meron man tayong dapat irespeto, i-honor na pastor, mga kapatid, walang iba kundi si Pastor John, mga kapatid. Sobrang hinahangaan ko tong tao na to, mga kapatid. Noong pandemic, mga kapatid, nung kasagsagan ng pandemic, pasaway yan 2020, nagbabahay-bahay yan, mga kapatid, kahit bawal. Para lang mapuntahan tayo, para lang maipagdasal tayo, mga kapatid. And we should be grateful to Pastor John, mga kapatid, because of that act, mga kapatid. Without Pastor John, mga kapatid, I cannot imagine where we are right now, mga kapatid. Siguro, kung na tayo, siguro walang tayo dito, mga kapatid. Siguro nasa iba tayo, mga kapatid. But, mga kapatid, pero mga kapatid, grabe si Pastor John, mga kapatid. The fire, the anointing whenever he preached us, mga kapatid.
Sabi mga wala na akong masabi. Pero mga kapatid, bakit ko nga ba ito sinasabi? Ano ang reason bakit ko sinasabi ito mga? Dahil offering ang ating topic ngayon. Of course, we should give them offering. Akala nila nagbibiro ako mga kapatid eh. So mga kapatid, let us talk about double honor. The Bible, wala pa ako sa introduction na. Introduction pa lang ito ng The Bible mga kapatid, meron tayong tinatawag na concept of double. At lahat ng nakapagtapos ng The Apostolic Academy, alam kong alam nyo kung ano. Double honor mga kapatid, sabi sa Bible, we should double honor our pastors, everyone who preach, pulpit, everyone who stands. This is in relation our theme today, which is offering. Now, what does double honor say? Palitan na. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor, teaching, and teaching. According to 1 Timothy chapter 5, verse 17. Now, double honor refers not only to an abundance of respect and obedience from members of the church, but also reasonable pay. The Greek word translated double honor, 1 Timothy 5 verse 17, means twofold mga kapatid. And the term for honor in the original language includes the notion of a price or compensation. We also connect the word honor with the idea of recompense to the noun honorarium, a payment for unbilled professional services. Paul felt that dutiful and diligent shepherds of God's flock ought to be honored in proper esteem. Mga kapatid, let us be holistic today mga kapatid. When we talk about offering, it includes both offering to God and offering to the man of God, mga kapatid. Wala akong sinasabing mag-offering kayo sa akin, mga kapatid. But let us, himay-himayin natin yung offering na tinutukoy ng Bible, mga kapatid. Yung double honor na tinutukoy ng Bible, mga kapatid. When our pastor, mga kapatid, or whoever man of God stands in this pulpit, mga kapatid, kailangan natin silang bigyan ng double. Kailangan natin silang irespeto ng doble sa normal na pagrespeto natin sa ibang tao. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Ayun yung nakasaad sa Bible, mga kapatid. We should respect them double, mga kapatid. Kung paano yung pagrespeto mo kay President Bongbong Marcos, mga kapatid, ganoon, doble doon yung pagrespeto mo dapat kay Pastor John, mga kapatid. However, mga kapatid, marami sa atin dito, mga kapatid, ang nagkakaroon ng familiarity, mga kapatid, at nawawala na yung respect natin sa ating pastor, mga kapatid. Mga kapatid, Pastor John is our friend, mga kapatid, but we should treat our friend double respect, mga kapatid. Nagpipreach man siya dito or hindi, mga kapatid. And mga kapatid, and if we give our offering, mga kapatid, for our pastor or whoever preach this pulpit, mga kapatid, give double, mga kapatid, of what ought to give, mga kapatid. Respect of the double honor concept of God, mga kapatid. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Huwag kayong manghihinayang gumastos, mga kapatid, magbigay para sa simbahan, para sa ating pastor, mga kapatid. Dahil, tutuusin, mga kapatid, mas malaki pa ang ibinibigay natin sa mundo kaysa sa simbahan. Starbucks, 200 pesos, offering 20. Come on! Yung pang-load nyo ng Mobile Legends, mga kapatid, 50 pesos. Ilang oras lang, mauubos na yon. Tapos, skin pa, sobrang mahal ng skin. Tapos mag-offering ka 5 piso. Our pastor does not deserve that, mga kapatid. God does not deserve that, mga kapatid. Hindi deserve ng Diyos na putyo-putyo lang ibigay mo sa kanya, mga kapatid. Kapag concert ng Blackpink, so Jenny, pero sa simbahan,
Come on, mga kapatid! Kung may honor tayo dito, mga kapatid, hindi ang Blackpink, hindi ang Enhypen, hindi ang EXO, hindi ang BTS, mga kapatid, kundi ang Diyos, mga kapatid. Pasalamat ka, binigay ng Diyos ang BTS para mapanood mo. Pero kung wala ang Diyos, mga kapatid, na nagbigay ng BTS, wala kang mapapanood, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, kung gaano tayo kasigla tumalon sa BTS, mga kapatid, ganun din tayo kasigla tumalon sa ating Panginoon. Ang lakas ng sigaw natin kapag nanonood tayo ng PBA, ng NBA. Oh, go Kerry! Tapos dito, Jesus. Come on, mga kapatid. God deserves our double honor, mga kapatid. Hindi yung kapag youth camp lang tayo tumatol, hindi kapag youth camp lang tayo tumatakbo, mga kapatid. Hindi kapag APYC lang tayo tumatakbo, mga kapatid. Aantay pa ba natin mag-APYC, mga kapatid? Paano kapag nag-rapture na before APYC at naiwan tayo? Noon, mga kapatid, wag nating i-reserve ang overall natin, mga kapatid, para sa youth camp, sa conference, sa APYC, mga kapatid. Dahil yan ay event lang, mga kapatid. But this moment, mga kapatid, this is a precious moment to give God double honor that He deserves, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Come on, mga kapatid, ang lakas natin gumastos para sa mga jowa natin, mga kapatid. Wala ako. Come on, mga kapatid. February 14, mga kapatid, Valentine. Alam naman natin, mga kapatid, na this is the time for our loved ones, mga kapatid. Pero mga kapatid, best moment to celebrate February 14, being loved one. Worship God together. Midweek yun, di ba? Midweek yun, di ba? 14. Tama ba? Midweek yata yun eh. Or kung hindi man, mga kapatid, sa Tuesday, edi kinabukasan. Tama nyo sa church, mga kapatid. Amen? Wala pa nga yung Bible verse. Wait lang. Mga kapatid, Luke chapter 7, verse 36 to 50, mga kapatid, tells us the story of Mary Magdalene. Ulit-ulit na tong verse na to, mga kapatid. Pang-apat na beses ko na tong ginamit tong verse na to, mga kapatid. The story of Mary Magdalene, mga kapatid, when Jesus was in a dinner, mga kapatid, sa isang dinner, mga kapatid, there came a woman, a sinful woman, mga kapatid. She ran to Jesus Christ, mga kapatid. Takbo siya kay Jesus Christ, mga kapatid. Iiyak siya, mga kapatid. Yung duha, Mary Magdalene, mga kapatid, ay ginamit niyang panghugas, mga kapatid, ng paanan ni Jesus Christ, mga kapatid. Ginamit niya yon, hugas ng paan ni Jesus Christ. And mga kapatid, she poured an alabaster jar of perfume, mga kapatid, sa paanan ni Jesus Christ, mga kapatid. At yung isang disciple, mga kapatid, kinwestiyon si Mary Magdalene, bakit ka nagsasayang ng napakamahal na pabango para kay Jesus? Maaari mo na lang sana itong i-donate at para makatulong pa sa mga mahihirap. Ayun yung sabi, mga kapatid, sa verse. He questioned the act of Mary Magdalene pouring the alabaster jar at the feet of Jesus, mga kapatid. And take note, mga kapatid, yung pinuntahan ni Jesus Christ na dinner, hinugasan yung paa ni Jesus Christ. Nakaugalian po kasi sa Israel, mga kapatid, na whenever there are visitors, mga kapatid, pag may mga bisita tayo, hugasan natin yung paa. Sa Israel yun, hindi na natin to ginagawa ngayon. Baka mamaya kapag pumunta ako sa inyo, hugasan nyo pa paa ako. Hindi po, mga kapatid, hindi po yun ganun, huwag nyo pong hugasan yung paa ko. Israel yun dati, mga kapatid. Hindi, hinugasan yung paa ni Jesus Christ, mga kapatid. Nung nagtanggap sa kanya, mga kapatid. Pero si Mary Magdalene, siya yung hinugas, mga kapatid. Then, ironic lang kasi kinwestiyon nila yung act Mary Magdalene in the first place. Sila dapat yung gumawa noon to honor Jesus, mga kapatid. Gets? So, dahil hindi ko mabasa yung verse, mga kapatid, so, same lang naman. So, our topic for today, mga kapatid, tears at the feet of Jesus, part 4, mga kapatid. Bakit part 4? Kasi sinimulan ko tong series na to way back 2021. And then, yung dalawang part 2 saka part 3, mga kapatid, ay sinimulan ko noong 2022.
And today, our topic is again, Tears at the Feet of Jesus, Part 4, mga kapatid. We will continue what we talked about in the past. So mga kapatid, what is offering ba? Ano yung sabihin ng offering? Offering is defined literally to bring to or before, hence, to present for acceptance or rejection. Give it something that may be taken or received or not. Ang offering daw po mga kapatid, ito naalay natin or i-accept ba ng Diyos or remember, in the story of Cain and Abel mga kapatid, yung offering ni Abel, mga kapatid, sa Diyos, tinanggap ng Diyos. Samantalang ang offering ni Cain mga kapatid ay hindi nais-nais sa mata ng Diyos mga kapatid. That is why, pinaboran ng Diyos offering ni Abel noon. Now, sa atin din ngayon mga kapatid, our offering may be acceptable or not to God mga kapatid. That is why it is important mga kapatid na i-assess natin ang ating sarili kung tama ba ang bibigay nating offering sa ating Diyos. Hindi lang ito monetary offering mga kapatid. Does not limit any monetary or anything mga kapatid na binibigay natin sa Diyos. Mamaya, isa-isahin natin kung ano yung mga offering na ito. Next one, present in word to prefer or to make a proposal to mga kapatid. So, magpo-propose ka sa Diyos. Kung magpo-propose ka sa Diyos, ay nga, kung tatanggapin niya ba or hindi yung offering na ibibigay mo. Next, to present as an act of worship, mga kapatid. The best offering we can give to God, our worship. To emulate, to sacrifice, often with up. Next, to present verbally, to declare a willingness. Our willingness is an important factor of our offering, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo willing, mga kapatid, walang kwenta kahit gaano pa kalaking offering ang ibigay natin sa Diyos, mga kapatid. Labag ito sa loob natin. Next, an act of gratitude to God, mga kapatid. Offering natin, ito nagpapakita, pagpapasalamat natin sa ating Panginoon, mga kapatid. So, na-define na natin ang offering. Next, what can we offer? Ano sa tingin yung may offer natin sa Diyos? Favorite kasi JM eh. Mike. Ano sa tingin mo yung pwede nating may oras? Medyo. Puri. Simple. Ano lang? Life. Sumay ka. Years in worship. Mga kapatid, si Papa. Mga kapatid, the first thing that offered God. Alam na natin to eh. Puro na to dati mga kapatid. Lahat tayo dito, binigyan ng Diyos ng 24 hours a day, 7 days a week. However, gets mga kapatid, bakit ang dami sa atin dito? Rason. Pagtatawagin para magsimba. Wala namang klase kapag Sabado at Linggo, mga kapatid. Sorry po, so toxic. Pag simba ka, tatanggalin ng Diyos ang toxicity na yan, mga kapatid. Sorry po yung family ko kasi, gathering. Hindi tayo
against doon, mga kapatid. We are here to enjoy life, mga kapatid. But if our enjoyment becomes our priority over God, mga questionin natin ang enjoyment na yan, mga kapatid. Kung kanais-nais pa ba yan sa paningin ng Diyos or hindi. Pakarami nating reasons, mga kapatid. It's sa practice, mga kapatid. Practice. Kala natin ang gagaling na natin, mga kala natin perfecto na tayong kumanta, perfecto na tayong tumugtog, perfecto na tayong magsulat. Kung gusto nyo bawiin ng mga kapatid, kinatutuwa ang Diyos, mga kapatid, every time na kakamali tayo sa ministry. Although tao tayo, syempre hindi maiwasan yung pagkakamali talaga. Minsan, mga kapatid, tao tayo eh. Pero kung yung pagkakamali na yun, mga kapatid, ay dahil sa mga reasons natin na hindi acceptable, mga kapatid, dahil inuna natin ang ibang bagay sa paglaanan ng oras natin, mga kapatid. Nais, mga kapatid. Na-late ka? Na-late ka dahil nag-Mobile Legends ka pa? Isang game sa Mobile Legends, sinaabot ng 25 minutes. Kung ayun ang reason ko bakit ka late, pag Sunday, mga kapatid, mga kapatid, Sunday na lang ang hinihiling ng Diyos sa atin, mga pa natin maibigay ng buong. Actually, hindi nga buong Sunday ang ilang hours lang, 8 to 12 lang tayo rito, mga kapatid. Pero kapag sa ibang bagay, mga kapatid, basketball nga lang eh. Kaya nyo nga magtagal ng ilang oras. Pod nga lang, nakakapagpuyat pa kayo, mga kapatid. Kapatid, hindi sa pagbabrag, mga kapatid. I literally have study 14 hours. Day starts at 8 a.m. ends at 2. 14 hours kailangan ko mag-aral. Nagsasagot ako ng 9 sets of test banks, kapatid. But I can still manage the Bible. What are you not to do? Marami sa atin dito, mga kapatid, ang walang dami nating time sa social media, kapatid. Kung nakikita nyo rin ako, mga kapatid, pala share post mga kapatid. Nakapag-social media pa ako noon, nakapagbasa ng Bible, nakapag-social media ako, nakakanood ako nakapag-aral ako ng 14 hours a day. At marami sa atin dito, mga kapatid, ang mga kapatid, sanayin natin ang ating sarili. Challenge you. Sanayin natin ang ating everyday. Unti-unti. Kahit kung tayo ng 1 chapter a day Bible, kahit 1 verse a day, mga kapatid. Yung pinopost niyo sa IG, mga kapatid, kahit i-share nyo lang yun, mga kapatid. Story or kapatid. Kapag sinanay nyo kasi sarili nyo na ganun yung routine, pagising pa lang, sige, hawakan yung cellphone nyo. Punta kayo sa IG, mga kapatid. Type nyo lang the SOP, kapatid. Type nyo lang yan, mga kapatid. Napakarami dito, mga kapatid, na pwede nating i-share, pwede natin basahin, mga kapatid. Hindi mo kailangan magbuklat ng Bible eh. Ayaw mo talaga. Diba? Yung cellphone, nasa tabi lang natin. Bible natin, alam mga kapatid. Pero, yung cellphone nyo, IG, basahin yan. Basahin, mga kapatid. I promise you. Din ako dati, mga kapatid, babasa ng Bible talaga. Wala nga akong Bible eh. Wala akong Bible. Pero mga kapatid, simulan ko sa pagbabasa. I just, mga kapatid, nasanay ako ng 1 Bible verse per day, 10 Bible verse per day, hanggang sa 1 chapter per day. Lahat, mga kapatid, nababasa ko na. Napipilitin ko na basahin yan, mga. Pero, bahan ka kapag hindi, wala nang
Ayan mga kapatid. Ayan. Number 2, our talents. Napakarami dito sa atin talented. Napakarami sa atin dito ang napaka-talented. Our voices, knowledge, right? Napakarami. Yet, ito, tayo gamitin. Guilty ba kayo? Guilty rin kasi ako mga kapatid. Kayo nag-iisa, lahat tayo dito guilty mga kapatid. Our talent no longer paggamit natin sa church. Kulang kami ng right. Dalawa, nag-aaral kami. Dalawa mga kapatid. Minsan talaga hindi na kaya ng time namin. Pero pinipilit namin syempre makapagsulat para sa Diyos mga kapatid. I want to be a writer of the church. Lang ako mga agad kayo. Sapin lang natin. Church needs more singers. Church needs mga wala kayong talent mga talagang wala mga kapatid, gamitin niyo tumulong pag-aayos mga kapatid. Every Sunday mga kapatid, I acknowledge our doorkeeper mga kapatid. Walang sawang naglilinis sa talent. So hindi nare-recognize madalas mga kapatid ng mga tao, pero patuloy nyo lang gamitin ng kamay para sa kapuri. Nakikita ng Diyos ang mga ginagawa nyo. Hindi man namin nakikita mga kapatid, pero nakikita ng Diyos mga kapatid. And mga kapatid, actually mga kapatid, honestly, tinatamad na talaga ako magsulat. Alam kong halos wala talaga nagbago. Alam ko yung photo bars natin. Alam ko yung binabasa lang doon yung photo bars. Photo bars lang mismo. Pero I acknowledge Sister Jane. Kasi alam kong binabasa niya talaga yung mga captions. Nag-chat siya minsan sa akin. Parang may mali. Edit naman ganito ganyan. So, doon ko nalaman na may nagbabasa pa rin pala mga kapatid. So please mga kapatid, sign natin at magpagamit tayo. And, so mga kapatid, the next one is treasure mga kapatid. Time, talent, marami sa atin dito. Kaya mga. At meron din mga iilan na nakaka-survive mga. I do not ask for milyon, kakaroon ka ng jacket. Hindi ganun yung mga kapatid. Ganun yun. Hindi yun ganun mga kapatid. But God knows our hearts, Maaring ang binigay mo lang ay piso, pero ayun lang ang binigay mo na ang buo para sa ating Diyos. Meron nga akong nakitang post sa Facebook mga kapatid na sabi, when you have 40% and you give 40%, you give 100%. Nagigets nyo yung point doon mga kapatid? When you have 40% and you give 40%, you give not the amount that matters, mga kapatid. Well, sa tithes, it matters. You need to compare tithes. Sa 10% talaga. Wag mag-iba yung tingin nyo sa akin na hindi ko ako mukhang compare si Pastor John, compare si Ma'am. We are just teaching you the right way, mga kapatid.
Because this is what the Bible says. And if we get hurt, mga kapatid, by what the Bible says, na po namin kasalanan nito. Because it is our duty as preach the truth, mga kapatid. Because sa pamamagitan nito, gawin natin. Kapatid, it is not the amount, but your offer God. Meron pa ako isang tirito. Bali, kasi ito yung nakasanayan natin. Time, talent, and treasure. Fourth one. Of all those 40, mga kapatid, ang pinakailangan. Tanong ko to nung una kong basa ka pa. Last time ay was the last time I lost. Bless your tears. Iyak pa ba tayo para sa atin? Wala na tayo. Napakarami. Bakit hindi? Pag nagrason pa tayo kung bakit hindi tayo ikaw nakulunga, mga kapatid. Discipleship. God is napakalapit na po. Running out. At more. Parang dami pa natin pamilya. Ako, guess what? Sabi sa Bible, pag hindi natin sila share them. Baka hindi alam, mga kapatid, magitan lang pag story natin, mga kapatid, nasa ID, mga kapatid. Those one little pa okay lang. Wala kang marami sa atin dito, mga kapatid, ang mga kulang ay wala pa rin. Kailan ko sila i-invite dito, mga kapatid? Paano kapag rapture na mamaya, mga kapatid? Iyak-iyak tayo sa langit kasi natin sila sa impyerno, mga kapatid. Yan. Kasing our religion. Ay, so hindi pa nila ang concept of same yung concept. Spirit mo. Pero kapag tinanman mo sila, mga kapatid, Diyos na ang hindi mo responsibility palaguin sila eh. Responsibility lang ay mga kapatid. Pero before mo sila taniman, mga kapatid, build relationship with mga kapatid lang. Sabi ko, mga that
relationship mga kapatid. Napapansin nyo, ako magtutulungan naman natin. Malapit na po. Oras pa tayong pag na tayo, wala na tayo. Sabi nila meron pa raw kasi or meron pa raw tribulation pala. So, meron pa raw tribulation out. The word of God hurts. Hurts us. Are guilty of it. Thank God, guilty pa. Meron pang chance para itama yung mga para maglingkod. Dahil kapag wala na tayong nararamdaman, offer God time, talent. Mga kapatid, what can we offer people? Hindi, ulit, favorite eh. Offer people. Kaya mong ibigay. Ano pa? Nantay ako masagot. Ah, para kanino? Nandito ba? Nandito ba? Mga kapatid, love. Perhaps the reason why wala tayong ginagawa para sa kapwa natin, love them enough. Mahal mo talaga, di ba? Diba, JM, kapag mahal mo, parang gagawin mo lahat eh, di ba? Diba, Joy? Dalawa pala yung Joy. Di ba, Mary Joy? Pag mahal mo, gagawin mo lahat eh. Siguro kaya hindi natin ginagawa lahat. Ganun kalalim yung tanong. Mahal ba talaga natin sila? Okay. There is a huge difference between leading people in your life, loving people in your life. Mahal mo lang ba siya dahil kailangan mo siya? O kailangan mo siya dahil mahal mo siya? Katulad ng sinabi ko last time, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko last time. Walang saysay ang I love. Walang saysay ang I love you mo sa kanya kung hindi mo benta ang pagkalan niyo. Loving God. Tatapos sa sabi lang natin. Also, mga kapatid, the way we had our tears, the way we should also invest our tears in other people.
nagdarasal talaga. Ang pagod sa So, mga kapatid, si Nanay Sita, sabing dasal. Because mga kapatid, our prayers, our tears, God, wala ako mga kapatid. It take some time mga kapatid para Diyos ang panalangin. Dahil mga time natin, talent natin, we're not doing. So, magbe-benefit tayo. Benefit tayo. Pero bonus na. Naniniwala ko mga kapatid na ang definition ko ng yung reward na lang yun ng Diyos. Ito yung makita ko si Alam ko kayo rin gusto nyo yun mga kapatid. Kayo rin gusto. Kung dito yung pinrepare kong mga sasabihin ko mga kapatid, hindi ko alam ko bakit ito ang sabi ko mga. Focus lang talaga dapat ako sa offering mga love. Pero problema hindi mabasa. Problema lang talaga mga kapatid. Sabi ko sa inyo, sabi dito mga kapatid, one of the manifestations, our relationship with God, our availability for Him. Many of us are called, many want to be. Lahat tayo dito ay tinawag. Marami sa atin dito ang gustong piliin ng Diyos mga kapatid. However mga kapatid, our laziness, prejudice, pride, reasoning, and unavailability are why, despite being called, we are not chosen. Napakarami sa atin dito, tamad mga kapatid. Napakarami sa atin dito, ang dami nating reasons, mga dahilan mga kapatid. Kung nakinig talaga kayo sa preaching ni Pastor Jun last Sunday mga kapatid, dapat doon pa lang meron ng transformation at hindi ko na to kailangang sabihin pa mga kapatid. Kung naintindihan nyo talaga yun mga kapatid. Dami sa atin dito ang pa-pride mga kapatid. Tingin natin, hindi na natin kailangan ang Diyos mga kapatid. Sino ka? Ako dyan. Our availability, ito mga kapatid, sinulat ko to last Sunday mga kapatid. Hindi ko ini-expect na may connect ito ngayon dito mga kapatid. Sinulat ko to last Sunday.
Our availability touches God's heart, mga kapatid. Moves Him, mga kapatid, and enables Him to perform miracles. Perhaps many do not experience it because of our reasons are unacceptable to God. Siguro kaya hindi pa natin nakikita yung sagot sa mga dasal natin ay dahil sa mga reason natin, mga kapatid. Siguro kaya hindi pa natin nawiwin yung pamilya natin, mga kapatid, ay dahil sa unavailability natin, sa katamaran natin, mga kapatid. Yet we blame Satan, mga kapatid. Lagi na lang si Satan sinisisi natin, mga kapatid. At hindi natin alam na si Satan minsan nasa puso na natin. Ang Diyos pa ba ang nasa puso niyo, mga kapatid, o ang kaaway na, mga kapatid? Napakasaklap na pangyayari, mga kapatid, kapag naagawan na ni Satanas ng pwesto ang Diyos sa puso natin, mga kapatid. At magsisimula yun, mga kapatid, sa paunti-unting katamaran. Mamaya na ako, baka wala pang mga tao. Sa pakunti-kunting rason, wait lang, tatapusin ko lang to. Talaga kasi to. Sa pakunti-kunting pag-absent, mga kapatid, sa church. Sa pakunti-kunting pagbawas ng minuto sa ating mga dasal. Dati 1 hour tayo nagdadasal, ngayon 59 minutes na lang. Kasi kailangan ko pang puntahan to. Sa pakunti-kunting pagpalakpak dati, ganito yung palakpak dati. Ang mga kapatid, nagsisimula sa pakunti-kunti, mga kapatid. Sa pakunti-kunting pagbawas ng offering sa ating Diyos, mga kapatid. Pakunti-kunti na yan, mga kapatid. Ayan ang magpapahamak sa atin, mga kapatid. Huwag mong antayin unti-unting mawala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Dahil I promise you, mga kapatid, darating ang panahon na hindi ka na makikilala ng Diyos. Nakasulat yun sa Biblia, mga kapatid. Sulat yun sa Biblia. Darating ang panahon, wala ng grace, wala ng mercy. Meron na lang wrath at judgment, mga kapatid. Kaya habang may time pa, mga kapatid, habang nandito pa tayo sa lupa, habang buhay pa tayo, mga kapatid, bigyan na natin ang lahat sa Diyos, mga kapatid. Iyak na natin ang lahat sa Diyos, mga kapatid. Ironic, mga kapatid, kasi pag nagkakaroon tayo ng problema, mga kapatid, best na ang Diyos ang una nating iyakan, mga kapatid. Una pa nating iniiyakan. Ang mga kaibigan nating wala namang pakialam sa atin. Tapos sasabihin sa'yo, alam mo ba, ganito rin kasi ako eh. Eh di ba nadagdagan pa yung problema mo? Eh kung iniyak mo yan sa Diyos, mga kapatid, naririnig ka niya, mga kapatid. At dahil naririnig ka niya, tutugunin niya ang anumang pangangailangan mo, mga kapatid. Minsan nga, hindi lang pangangailangan eh. Pati yung gusto natin, tinutugon niya. Minsan nga, hindi pa natin pinagdarasal, nandyan na. Tapos ang ibabalik nating offering sa Diyos, ganito lang, mga kapatid. Mga kapatid, fact that we are still alive today, a return of investment from God, mga kapatid. Nag-invest tayo sa Panginoon, mga kapatid. Pinabalik lang niya, mga kapatid. Ano kapag wala tayong ibinigay? Ano ang ibabalik niya? But He is a good Father, mga kapatid. Hindi ka pa nagbibigay, una na siya, mga kapatid. Magpasalamat tayo, mga kapatid. Napaka bait ng Diyos sa atin, mga kapatid. Mga kapatid, huwag nating hayaang ang unavailability natin, mga kapatid, maging rason kung bakit hindi. Nag-warning na si Pastor Jun sa atin. Nag-warning na rin ako ngayon, mga kapatid. Sobrang ikli na lang ng panahon na meron tayo dito sa can't compare what the eternity prepares for us. What God has for us, mga. Pero yun, kapatid, sobrang bait ng Diyos. Lalakad ka sa salamin, tatapakan mo, mga kapatid, ginto. Sa gates ng heaven, merong iba't ibang klase ng bato, mga kapatid, mga kapatid. Ba nun?
Diba? Ito pala eh. Bakit ayan lang ang ibinibigay niya sa Diyos? Aantayin pa ba natin mapunta tayo sa langit bago tayo magpuri? Ang lupa, mga kapatid, buhay natin sa lupa, practice lang to. Practice lang to, promise. Pag nandun na tayo sa langit, mga kapatid, araw-araw tayong mag-worship sa Diyos, mga kapatid. At kung ang palakpak mo ay ganito lang, mga kapatid, paano ka makakapagbigay ng itong Diyos sa langit? Come on, mga kapatid. Kung ang hallelujah natin ay hallelujah, paano ka makakapag-hallelujah sa langit? Come on, mga kapatid. God deserves our best, mga kapatid. God deserves our all, mga kapatid. Hindi niya tayo inahadlangan na makipag-socialize sa magkaroon ng anumang mga bagay sa mundong ito. Pero wag nating ipagkait ang kanyang deserve, mga kapatid. Dahil kung wala ang Diyos, lahat meron tayo, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Samuel 24 verse 24, and the king said unto Araunah, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver, mga kapatid. You know why David is the man after God's own heart, mga kapatid? Dahil despite ang pagkakamali niya, ang kasalanan niya, mga kapatid, pumawi siya sa he is not like Judas, mga kapatid, na after magkasala sa ating Panginoon ay nagpakamatay. You know why Peter is close to Jesus, mga kapatid? Because kahit nagkamali si Peter kay Jesus, mga kapatid, mga kapatid, di hinayaan ni Peter na yung pagkakamali niyang yun maging rason, kakalugmok niya. But he made it, mga kapatid, as a reason to be much more closer to God, mga kapatid. To give more to God, mga kapatid. To offer his life to God, mga kapatid. And guess what? Peter died for Jesus, mga kapatid. Because of his love for Jesus, mga kapatid. David, mga kapatid, he offered God that cost him something. Hindi siya nag-offer sa Diyos ng ganito lang, mga kapatid. Binigay niya yung the best para sa ating Diyos. At ano yung the best meron ka ngayon, mga? Ano yung kaya mong i-offer sa Diyos? God longing for that thing, mga. Yung hindi mo mabitaw-bitawan para sa Diyos. Kasi, mga kapatid, meron pa tayong hino-hold back. Kahit Magdalene, parang daming nag-hold back sa kanya, but she still ran to Jesus and broke the alabaster jar, mga kapatid. What is your alabaster jar? What is the reason for that tears, mga kapatid? Break it for God. Break your heart for what breaks God's heart. Now, mga kapatid, balikan natin yung definition ng offering. Offering is a present for acceptance or rejection. Hayaan ba natin maging katulad na lang tayo ni Cain? Hindi katanggap-tanggap ang offering sa Diyos? O hahayaan natin ang sarili nating maging si Abel na binigay yung the best para sa Diyos? It is a proposal, mga kapatid. You propose God today, mga kapatid. Take note, Jesus Christ will marry us, the church, mga, the future. There will be a marriage supper of the Lamb, mga kapatid, after ng buhay natin dito sa lupa, mga kapatid. Tayong simbahan as the bride, we will marry Jesus. Mga kapatid,
proposal ba natin mga kapatid, tanggap-tanggap? Yung worship ba natin mga kapatid, natin ay yun na yun. Activate mo na. What are you willing to sacrifice? Si Abraham mga kapatid, God asked him to sacrifice his son. Baka hindi natin kayanin kapag pinasacrifice sa atin ng Diyos. Yung bagay na lang ang ninanais ng Diyos para sa atin. Sacrifice na natin. Our willingness, our gratitude. Siguro kaya hindi natin ginagawa ito dahil tayo papasalamat lahat ng ginawa. Matthew chapter 26 verse 6 to 13 mga kapatid. Says here, and mga kapatid, ito yung in-offer ni Mary Magdalene. Alabaster jar of very expensive, that which could be sold at a high price. Hindi ako nagkakamali. Is worth of a 1 year of salary. Tama po ba, Pastor Jan? Yung halaga noon, mga kapatid, nung in-offer ni Mary Magdalene ay 1 taong salary or sweldo, mga kapatid, nung panahon nila. And mga kapatid, take note. Sabi rito, He has done a beautiful thing. Minsan lang magsabi ang Diyos ng ganyang bagay, mga kapatid. Minsan lang ma-impress Diyos, mga kapatid. Sa pagkakatanda ko, the last time that God tells something is beautiful when He created the heaven, the earth, and when He created man, mga kapatid. At sa pagkakabasa ko sa Bible, mga kapatid, dito lang niya ulit sinabi, mga kapatid, that it is a beautiful thing. Sabi ni Jesus Christ nung kinreate, was very good. Our life already an offering to. Offering na to yung buhay natin, offering na to sa Diyos. When we surrender our all to God, not just a very good thing, a beautiful. Pag nagandahan ang Diyos sa offering, pag nagandahan ang Diyos nagawa mo sa buhay, nagandahan ang Diyos sa pagsusolwin mo, mga may corona ka. Hindi ko pa nabivisualize kung anong klaseng corona ang tatanggapin natin sa langit, mga. Pero sure ako, mga kapatid, is beyond our expectation. That is why God expects something from us, mga kapatid, that us also exceed expectation, mga kapatid. Yan po ba, mga kapatid? Ayun lang, mga kapatid. And sorry, nagtagal ako. Ulit ko na, mga kapatid. Dahil sa June nyo pa ulit ako, Mike. So, mga kapatid, let us all stand, mga kapatid. Let us give God our highest praises, mga kapatid. Come on, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, oh God, oh God, hallelujah. Come on, mga kapatid. Ayan lang ba ang kaya nating ibigay sa Diyos na palakpak, mga kapatid? Ayan lang ba ang kaya nating sigaw para sa Diyos, mga kapatid? Ayan lang ba, mga kapatid? More! 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 God deserves our more! God deserves our tears! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah, Jesus, Jesus!